Pero nagpapadala ang Panginoon ng mga ano niya, mga sundalo niya. Hindi niyo ba napapansin? Si Pastor Jerry Caparita, galing pa ng Thailand po yan, no? Praise the Lord, palakpakan natin ang Panginoon sa buhay po niya. Si Pastor Jerry Mangyo, no? Bagamat kasama na natin siya, pero niniwala tayo na tunay malakas siya. Yung sa ano po? Ito siguro. Yan. Tunay po na kumikilos ang Panginoon. Pinaparamdam lang ni Lord na hindi po tayo nag-iisa. Amen. Huwag dyan, babalang rin. Dito sa banda rito sa gitna. Amen. Yun, yun lang. Okay, thank you. Okay, sige po. Alam niyo po ba, isa doon sa mahalagang topic sa banal na kasulatan, bagamat isa sa basic po ito, pero napakahalaga po nito. At napakaraming example na nagpapatunay na ang Diyos po natin dito nakatingin. Sa katotohanan lang, ang ating Panginoong Jesucristo ay siya po yung isa sa naging example ng bagay po na ito. Pero nauna, si Abraham. Alala niyo po ba nung tinawag ng Diyos si Abraham? Yung po, pastor. Naalala niyo po ba? Meron din, walang isa po. Bawas lang ng ano, bawas ng volume. Yung pinakitaas niya, pinakitaas. Dito na. Yan, okay. Yan. Praise the Lord. Okay, lakas natin konti. Yung Twitter, yung base bawas. Okay, sige. Hello. Pakitaas pa yung Twitter. Bawasan mo yung base. Thank you. Alam po ba natin si Abraham ay naroon na sa isang panatag na lugar? Nandun sa lugar ng kanyang mga ninuno. Si Abraham ay tinatawag natin o kinikilala natin bilang father in faith, ng lahat ng mga Kristiyano. Pero isang araw, si Abraham na ito ay tinawag ng Diyos para iwanan yung kanyang lugar. Alala po ba natin yung tagpo na yon? Naging madali ba ito para kay Abraham na iwanan yung kanyang lugar? Di ba hindi? Pero dahil sa pananampalataya, humakbang po siya, sumunod po siya sa ating Panginoon. So, to make the long story short, pinanghawakan niya yung pangako ng Diyos sa kanyang lugar. No? Baon-baon niya po ito. Kaso, along the way, yung pangakong ito na pagpapalain po siya at pararamihin yung kanyang lahi, naglalakbay pa lang siya, naka-encounter na sila ng matinding taggutom. Hindi po naging smooth ang lahat. Alam niyo po ba, pagka sumusunod tayo sa Panginoon, hindi po nagiging madali. Merong mga bagay na kailangan nating pagdaanan. Bakit po? Kasi ito po yung proseso na gusto ng Diyos para tayo po ay dalisayin o gawing karapat-dapat po sa Kanyang harapan. Kasi madalas, tayo bilang tao, yung sarili natin ang nasusunod. Yung topic po natin sa umagang ito, may pamagat na obedient. Okay, sige po. Okay, obedient. Mapapansin po natin yung B ay nakapula siya. Okay, mamaya pag in-scroll ko, makikita nyo kung bakit siya nakapula. Obedient. Alam po ba natin, napakahalaga sa Diyos nung tinatawag na pagsunod. Matagal na tayo mga mananampalataya, ang dami na po natin pinagdaanan sa Panginoon, pero minsan dito po tayo na po put into test. Sa military, napakahalaga niyan. Sabi ganon, obey first before you complain. Amen? Hindi mo po pwedeng hindi ka susunod kasi may superior ka. Mga kapatid, magkakagulo doon sa batalyon kapag lahat kayo gustong masunod. Sa bansang Pilipinas, magkakagulo kapag maraming presidente. Sino ba talaga yung iniluklok? No, dito tayo, minsan nayayanig po pagdating po sa bagay na ito. Sabi ganun, obedient. Dito po sa ating topic, be His heart. Kaya pala B, naka-red letter yung B. Be His heart, be His hand, and be His voice.
Ito po yung mensahe ng Panginoon. Maraming salamat. Tapos na, ano? Bilis, ano? Okay, sige po. Sino po ba yan? Tingnan natin sinasabi ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 2, verses 5 to 8, no? Naway magkaroon kayo ng kaisipang tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Narinig niyo na po ba itong mga salitang ito? Pantay? Minsan kailangan nating yan ito, ano? Bigyan ng pansin. Pantay-pantay lang tayo sa harapan ng Diyos. Lahat tayo Kristiyano, walang pinapabura ng Diyos. No, tingnan po ninyo yung nangyari doon kay Moses, kay Aaron, tsaka kay Miriam. Magkakapatid yan. Mas matanda si Aaron, sumunod si Miriam, bunso si Moses. Sino ang lumabag? Ang lumabag ay si Janjararan. Di ba si Moses ang lumabag? Bawal mag-asawa ng babaeng kusita o negra. Pero nilabag po ni Moses. Umibig si Moses na kapag-asawa siya. So, natural yung kanyang kuya at yung kanyang ate mag-uusap against him. Pero hindi po ito naging lihim kay Yahweh. Bumaba yung presensya ng Panginoon, kinatagpo sila. At sabi gano'n, bakit kayo nag-uusap ng laban sa aking lingkod? Nakita niyo po yung part na yun, yung tagpo na yun. Lagi ko po itong binibigyan ng pansin sa atin, no? Para mabantayan po natin yung ating mga sarili. Minsan, nagiging problema pagdating po sa pagsunod, yung tinatawag na pagre-rebelgo. Kasi ang tingin po natin, ay tayo'y mas nakahigit, mas matuwid tayo, mas maayos tayo, kaysa dito sa hinirang ng Diyos na ito. Sino pinapahiya natin? Sino po kaya? Pinapahiya mo yung humirang. Siya yung humirang eh. So, kinu-question natin ay hindi yung tao at hindi rin yung mismo may katawang, kundi yung naglagay. Sundan po niyo ako, ano? Kaya marami po yung napapahamak. Marami napapahamak. Sabi ni Apostol Pablo, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, sabi niya, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, sabi ng verse 7, kusa niyang binitiwan ng pagiging kapantay ng Diyos, namuhay na isang alipin, pinanganak siya bilang tao, at nang siya'y maging tao, sabi ng verse 8, nagpakumbaba siya at naging masunurin, hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Ito po yung nagiging problema minsan. Kaya pala hindi mangyari yung maging masunurin o sumunod kasi meron pong pride. Tingnan niyo po itong salitang ito. Sabi ganon, nagpakumbaba siya. Bago nangyari yung siya po'y naging masunurin, dumating muna yung kanyang pagpapakumbaba. Sa papaanong paraan? Sabi niya, hindi niya tinuring na kapantay siya ng Diyos. Alam naman natin, 100% God, 100% human, si Jesus. Pero bakit hindi niya pinantay yung sarili niya sa Ama? Ano po sa tingin niyo? Hindi po ako nagagalit, nagpapaliwanag lang ako. Okay. Hindi niya pinantay kasi hindi mangyayari yan. Yung pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan ay hindi mangyayari kapag si Jesus ay nakipagpataasan sa kanyang Ama. Pantay lang tayo, Ama. Hindi mo ako pwedeng utusan. Ikaw kaya yung mamatay sa krus. Ikaw kaya yung mapahiya. Ikaw kaya yung parusahan. Ikaw kaya yung laitin ng tao. Ikaw kaya yung habul-habulin at tangkang patayin. Pwede sabihin ni Jesus yun, pero hindi niya po ginawa. Kasi nakapokus po yung ating Panginoon, pakinggan niyo po ako dito ha, doon sa accomplishment ng kanyang kalooban. Ano po yung kalooban ng Lord? Mamaya makikita po natin. Meron siya kasing plano, ano? Kaya tingnan po natin. Ito si Jesus. Ito yung greatest example na ating pong tutunghayan sa oras po na ito. Mapapansin natin, no, napakahalaga ng buhay po ni Jesus. Kaya nga yung kinote natin kanina, yung sa Philippians 2. Balikan natin uli. Sabi gano'n, naway, sabi ni Pablo,
magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kaisipan ni Kristo Jesus. Magkaroon nawa tayo, kaya ni-red letter ko po yan. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Ano ba yung mapapala natin? Okay, kilalanin tayo. Tayo na nga, o ikaw na. Ano yung mapapala mo? Wala, di ba? Anong mapapala mo? Darating ang araw, babagsak ka. Kasi ang sabi ng Bible, yung nagmamataas ay binabagsak. Kaya tingnan po natin to. Kailangan talaga sumunod tayo. Sa halip kusa niya binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos, hindi naman dinidinay ni Pablo, kasi po talagang nandoon sa level po na yun. Namuhay na isang alipin, pinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya, naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Pero po ba rito hindi tao? Bigla kayong kinabahan ha? Bigla kayong kinabahan ha? Kasi nang siya'y maging tao, sabi gano'n, no? Si Jesus, pinakita yung kanyang humility nang siya po ay nasa katawang tao. Wala namang spirito dito, ano? Meron po ba dito spirito? Tao tayong lahat, tingnan mo nga yung katabi mo. Okay ba? Tao. So, ibig sabihin, tao. Dahil tao, pwedeng magpakumbaba. Pwedeng, kaya nga pagdating sa pagsunod sa Panginoon, no? Doon sa mga nire-require ni Jesus, tingnan niyo po ako dito, hindi yung madali ito eh. Kasi Matthew 16:24, ano sabi ni Jesus? If anyone will come after me, let him deny himself. Pick up his cross. Follow me. Alam natin kung ano yung mga nagiging reason, ano? At saka ano yung ating mga sinasabi sa harapan ng Diyos at sa harapan ng ating kapwa kapag ayaw mong sumunod. Ito ang nagiging problema sa atin, no? Hindi natin alam, pumapasok yung pride. Bakit? Tao naman ako, meron akong kalayaan. Pipiliin ko lahat ng gusto kong piliin. Gagawin ko lahat ng gusto kong gawin. Hindi niya ako pag-aari, hindi niya ako mapapasunod. Pero pinag-uusapan dito yung pagsunod sa Diyos. Yung topic po natin sa umagang ito ay nakapokus kay Jesus at doon sa pamamaraan na ginawa ni Jesus para i-accomplish yung kalooban ng kanyang amang nasa langit at tayo po yung mga mananampalataya. Meron po ba rito sa pagtitipong ito na naparito para mamalengke? Meron po ba rito sa pagtitipong ito na naririto kayo para makipagtsikahan? Mamaya, pagkatapos. Pero during worship, meron po ba? Noong araw, pagka nagsasambang gabi, no, ibang kabataan, narinig natin lagi ito sa mga matanda. Bibila ng bagong damit, tapos pasusuot, pupunta simbahan, magsisimba. Mabuti kung nagsisimba talaga, hindi naman. Ano po ginagawa? Nagpapacharming. Pupunta sa simbahan para magpa-charming. Para magpa-impress. Huwag po kayo magagalit. Pero katotohanan po itong sinasabi ni Pastor. Pagkakatotohanan, mapait eh. At masakit. Ano po, pero kailangan po natin tanggapin. Kasi nga po, ito po yung mahalaga. So si Jesus, yung ating pong role model sa umaga po na ito. Ang sabi sa ating topic, doon sa mahalagang points na aking pong babanggitin sa umaga ito, yung una po ay, be His heart. Whose heart? The heart of Jesus. Bakit natin sinabing be His heart? Sabi ni Apostol Pablo, atras lang po ng konti sa binasa natin kanina, sa chapter 2 verse 3 hanggang 5. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Bakit ba ito nakakapagod to? Ito. Bakit ba merong ganyan? No? Bakit ba yung maraming tao, ang focus po nila, ang hangad nila, makilala sila, matanyag sila. Gagawa ng isang mabuting bagay para sa kanila, para may balik po ito. Buti na lang, hindi tayo umasa po sa Lord. Mahirap ang magutangan ng Lord, no? Kasi naniniwala ko, ang Diyos natin kaya mag-provide. Pinatunayan na naman po ng Panginoon. Kaya na po yung hubungan natin.
mahirap po na magiging meeting de avance yung gaganapin dito sa halip na pananambahan. Dahil hindi ka makatanggi. Dahil sila yung nagbigay ng bubungan. Ayaw natin yun. Meron tayong sariling paninindigan. Tayo po yung mananampalataya. Ang iglesia po na ito, ang building na ito, tinayo po ito, pinakakadiinan ko ito, no? Templo ito ni Yahweh. Kahit doon sa mga nagtatrabaho natin, wala tayong magkama, no? Nag-invite natin. Kahit doon sa mga nagtatrabaho natin, lagi ko sinasabi ko, kayo ay nagtatayo ng templo ni Yahweh at hindi ito ordinaryong building. Para maramdaman po nila yung magiging special ng atin pong building na ginagawa. Kahit ganyan lang po yan, no? Special yan sa paningin ng Panginoon. Sabi niya, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghangad ninyo maging tanyag sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba. Ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong sarili. Ang advice ni Apostol Pablo para hindi ka umabot sa pagmamalaki o sa pagmamayabang o sa pagmamataas, ituring mong higit. Yun, yung salita niya, mahalaga po yan. Yan. Yung salitang higit na yan, mahalaga yan. Nakakahigit siya sa iyo. Siya. Huwag mong isipin na nakakahigit ako sa Kanya. Mas marunong ako, mas maabilidad ako, mas magaling ako kaysa sa Kanya. Kaya hindi ko siya susundin. Hindi ako magpapasakop sa Kanya. Alam niyo, sa family, ito po ang problema eh. Sa magkakapatid, ayaw magpasakop nung isa doon sa isa. Bakit? Matanda ito. Bakit? Kasi mas magaling siya. Tama ba? Sundan niyo po ako, no? Sabi ko nga sa inyo, hindi ako nagagal, nagpapaliwanag. Ang karaniwan, sakit po kasi ito eh. Maraming mga tao nakakalat sa buong sanlibutan, Pilipino man o hindi Pilipino, umaabot sa ganitong klase ng kalagayan. Bakit? Kasi nga po, meron pong pagkukumpara. Yung competition hindi nawawala. Pakinggan niyo po ako bago natin tuloy yung babasahin natin. Mga kapatid, sa mag-asawa, alam niyo po ba, pag yung pagsasama ng mag-asawa na nag-umpisa sa pagmamahalan, pinasok po ng kompetisyon, wasak ang pamilya. Kasi hindi mo i-appreciate yung asawa. Hindi mo siya mamahalin. Hindi mo siya papalakpakan pagka meron siyang accomplishment. Kasi titignan mo yung sarili mo at yung accomplishment mo, tsamba. Di ba? Tsamba lang. Ito to yan. Ako pa rin. Ako pa rin. Sabi ni Nabucodonosor, ako pa rin. Ano nangyari sa kanya? No? Nawala sa sarili. Kumain ng damo, tinapon sa gubat. Hari ng Babylonia. Kaya kapag lumalabas sa iyong labi yung mga salitang ako pa rin, nako, matakot po kayo dyan kasi sinyalis po yan ng pagmamataas o pagmamalabis. Tandaan po natin, hindi yan ang disenyo ng Diyos sa atin. Ang design ni Lord sa atin ay maging maayos po tayo at tayo papuntang langit. Hindi tayo mamamayan lamang dito sa lupa. Mamamayan tayo sa langit. Pakisabi mo nga sa katabi mo, ikaw ay mamamayan sa langit. Okay, para hindi masyadong mahaba, sabihin sa kanya, tagalangit ka. Yan ang totoo. Tagalangit tayo. O bakit ko po ito sinasabi sa inyo? Tagalangit tayo. Kasi gusto ko makita po ninyo, yung ating attitude na yan, baguhin natin kasi hindi yan para sa atin. Yung attitude na yan ay attitude ng tagalupa. Hindi po tayo tagalupa. Tagalangit po tayo. No? Amen. Tingnan po natin yung verse 4. Sabi ni Apostol Pablo, pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Nakakalungkot pero maraming tao selfish. Laging iniisip yung sarili niya, sariling kapakanan. Ito yung nakapagpapasaya sa akin, ba't pa pinakikialaman mo ko? Okay, nakapagpapasaya sa iyo, ha? Pag tinignan po natin, no, hindi iyon ang kalooban ng Panginoon. Sabi rito ni Pablo, pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba. Kanina sabi, tingnan mo mas nakahihigit yung kapwa mo sa iyo. Pangalawa, sabi niya, pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba, hindi ang sa inyong sarili. Kasi, pangkaraniwan po ito, pakinggan niyo po si Pastor.
Puro na lang tayo, puro na lang tayo, puro na lang tayo. May pakinabang ba ako dyan? Pinapatawag ka, may meeting ni Avance doon. Meron bang pakinabang dyan? Ano bang mapapala ko dyan? Pagka walang mapapala, sa palagay niyo, pupuntahan ng tao yon? Di ba hindi? O ano makita natin dito? Di ba? Sarili na naman yung iniisip. Sariling kapakanan na naman. Ano po? Huwag po tayong patatayo. Verse 5. Naway magkaroon kayo ng kaisipang tulad ng kay Kristo Jesus. Lagi si Jesus po. Balik tayo kay Jesus. Siya yung ating pong example. Si Jesus. Dapat po si Jesus yung ating tinutularan. So, ano ba yung mission ni Jesus? Yung kaligtasan po ng lahat. Maraming mga Kristiyano, nakalimutan po yung talagang purpose ng pagparito ng Panginoon. Nakalimutan yung sinasabi ng Biblia. Sabi ng John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya binigay niya yung kanyang bugtong na anak o kaysa isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa verse 17, sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Yan po yung misyon ng Panginoon. Na siya dapat nating misyon. Minsan, paglinggo lang tayo talaga, Kristiyano. Paglabas mo dyan, ang lahat ng nasa salubong mo, na hindi Kristiyano, gusto ko sabihin sa iyo, papuntang impyerno yan. Pag sinundan pa natin ang verse 18 to, papuntang impyerno. Ano sabi doon? Hindi hinahatulang maparusahan ang hindi nanampalataya. Ang nanampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit, hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Ano daw pong parusa? Anong hatol? Parusa. Hinatulan ng parusahan yung hindi nanampalataya. Kaya nga po dapat nakikita po natin yung misyon ng Panginoon na siya nating misyon. Amen? Pagka ikaw Kristiyano, kahit saan ka makarating, nasa isip mo, makapag-share ng mabuting balita. Nasa isip mo, kailangan makapag-win ako ng soul. Di ba? Usapan po natin yan. Bago pa nag-higpit-higpitan, nag-pandemya ganito, binababa ko na po sa inyo to, no? At least sa isang araw, isang kaluluwa lang. Hindi masaya si Pastor Jerry dyan pagka isang kaluluwa lang. Kasi pagka meron po siyang nakausap o nagkaroon ng opportunity na makakausap siya ng tao, tinatawag niya yung mga katabi. Hindi mo magkakaano-ano yun. Ano? To God be the glory sa buhay po ng ating manggagawang ito. Kasi ito yung tawag ng Panginoon sa kanya. Tatawagin niya, ate, kuya. Halika kayo dito. Sama na rin kayo dito. Tayo ba ginagawa natin yon? Okay lang. Hayaan mo lang siya. Baka busy yan. Baka may gagawin yan. Or, ganito yung sinasabi natin. Di naman ako Pastor Jerry. Di naman ako si Pastor. Ako yung miyembro lang. Sino nagsabi sa iyo miyembro ka lang? Sinong nagsabi sa iyo wala kang responsibilidad pagdating sa bagay na ito? Yung kaligtasang tinanggap natin sa Panginoon ay kaligtasang dapat ibahagi natin sa iba. Hallelujah! Palakpakan nga natin ang Panginoon. Bakit po? Kasi maiksi na yung panahon. Malapit na bumalik ang Panginoon. Tayo po, gumagawa, kumikilos, nagtatayo ng building. Kasi bahagi ito ng buhay natin dito sa lupa, pero hindi itong focus natin. Darating ang time, iwanan natin ito. Lalabas po tayo, hahayo tayo, punta tayo sa ibang bansa o kung saan man tayo dali ng Panginoon, iwanan natin ito. Ito po ay parang doon sa mga ginugroom na mga bagong mga mananampalataya. Pero tayong mga matured, we have to go on. We have to move on. We have to do our duty as a Christian. Hindi tayo baby. Sino rito yung gusto habang panahon baby siya? Meron pa rito yung gusto habang panahon dumedede na lang. Tapos lagi na lang natutulog na gano'n. Tapos ang gano'n ang kamay. Meron ba? Sarap buhay ng mga bata, ng mga baby. Wala silang alalahanin, wala silang intindihin. Pero sa tingin niyo, sige, wag ng baby, ito na lang si Ken. Sino yung gusto habang panahon maging Ken na lang?
binubuhat, inaalagaan, binibihisan ng damit. Meron bang ganon? Ayaw natin, di ba? Gusto natin nagmamature tayo, nag-grow tayo, at darating ang time, magkaroon ka ng sariling pamilya. Pero anong ginagawa natin? Anong ginagawa natin? Bakit nagpapababy ka pa hanggang ngayon? Ang gusto mo, haplos-haplosin ka pa, gusto mo, ayusin ka pa, suklay-suklayan ka pa ng buhok. Hindi na po ito ang panahon. Kailangan na po natin humakbang, kailangan na natin kumilos, maigsi na ang panahon, babalik na si Jesus. Kaya tayo naaagawan ng oras, no, ng diablo. Sa halip na nag-grow ka, dapat ganyan ka nakataas sa ceiling. Hanggang ngayon, nandito ka pa rin. Hindi ka nag-grow. Bakit? Anong gusto mo? Gusto ko kasi inaalagaan ako. Gusto ko kasi ako ang pinaka-best. Ako ang dapat ako yung apple of the eye. Dapat ako. Pag may dinaramdam ako, gusto ko haplusin ako, haplusin. Hello, mga kapatid. Gaano na po tayo kalaki o katangkad sa... Kalaki sa Panginoon. Diba? Tingnan natin yung ating mga sarili. Dapat nag-grow po tayo. Dapat nag-grow tayo. Dapat nagmamature tayo sa Panginoon. Huwag po lagi tayo pinaalagaan. Brother Rolly, nasaan ka na? Ano na bang nangyayari? Brother Rolly. Gusto mo ba lagi na lang ganon? Ayaw natin, di ba? Gusto natin maging bahagi tayo ng mission po ni Jesus. Okay, kaya nga tuloy natin. Si Jesus ay naging masunurin. Sabi nga po ng Bible, hanggang kamatayan sa krus. Pangalawa, be His hand. Kung gusto mong maging masunurin, be His hand. Maging kamay ka ng Diyos. Ano pong ibig sabihin dito? Sabi ko ng talata, sa talatang 4 ng Philippians chapter 2, pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Dahil matured po tayo, hindi lang tayo nakapokus sa sarili natin. Driver po ako. Lagi ko ito sinasabi sa inyo. Ilang beses ko na in-example to. Kapag kayo ay nagpapatakbo ng 4 wheels at gusto niyo mabilis kayo, pero yung ilaw niyo ay nakatutok sa ibaba, bibilis kaya kayo? Hindi, di ba? Brother Harry. Yan. Dito si Brother Harry, kasama natin. Yung mga driver na naririto, naintindihan niyo ako. Paano ka bibilis? Bibilis ka, ilagay mo sa hayong ilaw mo na ang focus niya ay doon sa mas malayo. Tumakbo ka man ng 140, ng 160, hindi mo alintana kasi nakatuon ka sa malayo. Pero kapag dito ka nakafocus, baka may nakahintong truck dyan, mabunggo mo. Hindi mo nakikita eh. Bakit ko po ito ina-example sa atin? Mga kapatid, tayo po yung mga mananampalataya. Huwag kang lagi nakatingin sa sarili mo. At sa mga bagay na nakapagpapabagal sa iyo. Ito natin yung ating paningin. Sabi nga pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba. Sa iba naman, yung mga tao na talagang mahal ni Jesus at gusto niyang abutin. Nung nagpunta po kami sa Tarlac, kami labas sa Jerry. Nasa Jollibee kami, nakita niya yung mga bata. Umpok doon, sabi niya, nung una, 3 lang daw yata, 3 ba, 4. Marami palang kasama, magja-Jollibee magkakaibigan. Hindi po siya mapakali. Nilapitan niya talaga. Sinyer niya yung gospel. Tumanggap sa Panginoon yung mga bata. Kapag akala natin, tapos na, salamat, tapos na si Pastor Gary. Paglabas namin, nakita niya sa bus stop. Kaya pag hindi mo siya pipigilan, talagang magugulagi yan. Dapat ganun yung heart natin. Sabi ko nga, dapat ganito yung tingin mo eh. Na ang tingin mo doon sa mga taong wala pang pagkakilala sa Diyos ay papunta talaga sa impyerno. Habulin mo sila, magmalasakit ka. Kaya nga ginamit ni Apostol Pablo rito yung salitang malasakit eh. Pag malasakitan mo, patungo sa kapahamakan yan, mapaparusahan yan. Parurusahan. Kaya anong gagawin mo? Sabi ni Apostol Pablo, pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba. Okay, maging katuwang tayo ng Panginoon. Huwag lang si Jesus lagi nag-iisip nito. Quote tayo ng quote. John 3:16, for God so loved the world
He gave His only begotten Son. Lagi na lang bang God ang nagmamahal sa sanlibutan? Dapat tayo rin mga kinahabagan ng Panginoon, dapat tayo rin ay marunong magmahal. Ano po sa ating kapwa, lalo na sa mga mapapahama. Mark 10:45. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Okay. Mahalaga po na mabigyan po natin ito ng diin sa buhay po natin. Ano? Maglingkod, mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Yan si Jesus. Kaya nga, bahagi ng pagmiministeryo ni Jesus, siya po'y nagpagaling. Dito po sa Mark 3:4-5, controversial pa po yung part na ito. Kasi nung ginawa niya po ito, araw ng Sabat. Katapos tinanong naman niya ang mga tao, alin pa ang naayon sa kautusan, ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga, ang magligtas ng buhay o ang pumatay. Ngunit hindi sila sumagot. Sabi ng verse 5, tinignan ni Jesus ang mga tao na kapaligid sa kanya, nagalit siya at nalungkot dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Pagkatapos sinabi niya sa may sakit, iunat mo yung kamay. Iniunat naman ang lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Ano po ba yung karamdaman ng lalaki? Bakit kamay? Paralitiko po eh. Paralyze yung isang kamay niya. Hindi niya magalaw. Hindi niya maiunat. Ito po yung pinagaling ni Jesus. Araw ng pamamahinga. Bawal kumilos, bawal gumalaw, bawal magtrabaho sa araw ng pamamahinga. Kaya nga binalikan ni Jesus yung mga tao. Sabi niya rito, yan, alin ba ang naayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Okay. Yan po si Jesus, no? Ano pa yung ginawa niyang ministeryo? Di ba nagpalaya siya ng demonyo sa Mark 5:1-20? Hindi na po natin babasahin. Ano pa? Di ba nagbumuhay siya ng patay? John 11:40-44. Sino po yung binuhay niya dyan? Di ba si Lazaro? Amen. Tapos siya po ay nagligtas ng mga makasalanan sa John chapter 3 verses 16-17. Talaga po yun. Ano po? Makita natin, magkaroon tayo ng puso katulad ng puso ni Jesus. Number 2, sabi, be His voice. Number 3 na ito actually. Be His voice. Hindi ko po na-edit kanina. Be His voice. Maging tinig tayo ni Jesus. Yung una, be His heart. Tapos pangalawa, be His hand. Pangatlo, be His voice. Kung gusto mo talagang sumunod sa Panginoon, ito po yung ilang mahalagang bagay na dapat nating mapansin. No? Sabi ng Matthew 28:19-20, yan. Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko, mga tao sa lahat ng bansa, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y lagi kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Okay. Mark 16:15-18, sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo, ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Sino mang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit, ang sumasampalataya, ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Okay. Hindi sila mapapahamak kahit okay. Ako po ha. Okay, nakalaktaw ng isang verse. Tingnan natin. Sa Mark chapter 16 verses 15-18. Sabi ng 17, ang sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihan gumawa ng mga himala, sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Okay, sa 18 po. Hindi sila mapapahamak kahit dumampot sila ng ahas o makainom ng lason at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Sabi ng Apostol Pablo kay Timoteo, 2 Timothy chapter 4 verse 2, ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin yan, napapanahon ba o hindi,
Himukin mo at pagsabihan ng mga tao, palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Kita natin yung mga talata, no? Lahat nakapokus doon sa evangelism. Lahat ito ay nagsasabi ng malasakit ng Diyos o pagmamahal ng Diyos sa mga tao. Mahal na mahal ng Panginoon ng mga tao, ayaw niya mapahamak. Kaya nga sabi ng John 3:16, whosoever shall believe in Him should not perish but have everlasting life. Ano po ba yung ginagawa natin yun? Nagpapahinga, namamasyal, nag-aasawa, nagliligaw. Ano ba yung ginagawa natin? Hindi po masama ang lahat ng yan. Kahit kumain, uminom, magpahinga ka. Huwag naman kayo inom ng alak. Okay. Lahat po yan mabuti. Pero merong higit na mabuti. At ito po yung mahalaga sa paningin ng Panginoon. At tayo po ay magamit ng Diyos bilang kasangkapan po niya sa pangangaral ng mabuting balita. Naalala ko itong pitana ito, siguro kaya kami binalik dito ng Panginoon. Pinag-usapan nga po namin. Dito po ako nag-umpisa, yung pastor. Ako po ay pastor in training. Nagkaroon po ng church dun sa bahay ng Sister Lorna, doon sa looban. Ang pangalan po ng church nun ay Firstborn na Sister Lorna. Firstborn Evangelical Christian Church. Firstborn nga ba o sa dalawang firstborn? Firstborn. Okay, firstborn po yan. Ako po yung nagpangalan yan. Dahil yan po ay nandiyan po, dito po kami nagtatrabaho, no? Sabi ko nga, to God be the glory, yung aking sapatos na balat, meron po yung swelas na oil proof. Dito po napudpud yun. Wala akong preno yung bisikleta ko. Nagbibisikleta ako, yun ang ginagawa kong pang-preno. Dito po napudpud yun. Dito kami lumalakad mula dyan kala Sister Lucy, nandito Sister Lucy. Mula kala Sister Lucy hanggang doon, paakyat po kami ng Purok 5. Mula dyan kala Sister Lucy, ay Sister Lucy. Hanggang doon sa mga timpok, naalala mo yan, Sister Lucy? Kaya binalik tayo ng Panginoon marahil. Kasi hindi na po na-follow up yung mga tao. Naririto tayo ngayon para mag-follow up. Naririto tayo, para bigyan sila ng lugar na pagdarausan ng gawain. Nangangarap tayo na mabalik yung ating gawain doon sa bayan. Pero kailangan sana kumilos tayo, gumalaw tayo. Tulungan natin yung mga taga rito na sila po'y lalong matrain para sila po'y magamit ng Panginoon para sa kanyang ministeryo. Huwag yung pangarap ka lang ng pangarap tapos nangangarap ka lang, bili ka ng bili o kung ano man ang naiisip kung pwede mong gawin. Tumulong ka sa ministeryo. Pakisabihin nga yung katabi mo, tumulong ka sa ministeryo. Hindi ho po pwedeng nanunood lang tayo. At ang ministry, naalala ko po yung minsan merong binabautismoan daw. Sabi ganun doon sa kwento. Babautismoan daw po, sabi nung babautismo, sandali lang po, pastor, yung wallet ko po, nandito, tatanggalin ko lang po. Sabi niya, ay, huwag na kapatid. Kasi kasama yan sa babautismoan. Ang ibig ko lang po sabihin dito, no? Pag tayo po talaga ay magkukomit na maglilingkod sa Panginoon, lahat po yan kasama. You will deny yourself and you will pick up your cross and you will follow Jesus. Huwag yung puro sarili mo na lang iniisip mo. Teka, panggastos namin to eh. Teka muna, hanggang bukas pa namin to eh. Asa Sister Laura? Nandito pa siya. Asa Sister Laura? Tayo mga Sister Laura. Pwede ba? Nakatayo ka. Ay, nakatayo na nga. Nakatayo na. Sabi ko sa inyo, nakatayo na. Sa lori tayo ka. Ito po'y buhay na patotoo. Buhay na patotoo po yan. Gusto ko lang sabihin sa inyo, noong araw na tayo po'y nasa San Ramon, nandun po tayo sa ilalim ng sampalok. Wala po tayong flooring. Yung ating tinatapakan ay pinagsunugan ng mga dahon ng sampalok. Mga tuyong dahon. Nagmamarcha tayo, baalikabok na gano'n,
Pagkatapos ng gawain, kulay itim na yung mga paan nyo, hanggang dito po, maitim. Pati ibutas ng ilong mo, maitim. Kasi yung alikabok nung maitim na, di ba? Pero pinagpala ng Panginoon itong babaeng ito. Yan yung lahat ng may kagagawan mo yung time na yun. Hindi, syempre wala si Lord. Mahirap po sila, nakatira din sila dito sa bayan-bayanan, sa taas. Ito, merong dingding. Ito, merong dingding. Dito, wala. Dito, wala. Pagpasok mo gano'n sa bahay niya, yun na yun. Tama na yun. Papag na. Meron siyang dalawang gatang na bigas. Naalala mo ba yun, Sir Lori? 2 kilo ba gatang? Gatang eh. 2 gatang na bigas. Na lumapit yung kanyang kapitbahay sa kanya, sabi gano'n, Ate Lori, wala lang kami isasain, pwede bang makahiram ng bigas mo? Sabi ni Sister Lori, 2 gatang lang yung bigas ko. 2 gatang na lang. Pero, yung kalahati, iwanan ko yung kalahati sa ating tao. Binigay po niya. Alam niyo po kung anong kapalit? Illegally, natanggal po sa trabaho yung kanyang asawa sa Beneco, Baguio Electric Company. Merong attorney na lumaban sa kaso. Alam nating lahat yung background po ito, kaya lang sa mga baguhan, di po nila alam. Inilaban. Nanalo po yung kaso. Nanalo siya ng 5 milyon. Ay, boy! Bakit? Saan mo dinala yung iba? 1 milyon lang. Alam ko, 5 milyon eh. Nanalo siya ng 1.2 milyon. Nag-ikapu po siya. Napagawa natin yung bubungan. Napasimento natin yung doon sa may harapan. Wala pong simbahan talaga doon. Bakod lang yun. Tinaasan lang po. Nilagyan ng bubong, sinimento yun. Doon na po nagdadaos ng gawain. Ang daming kinasal doon. Sino pong ginamit ng Panginoon? Yung isang babaeng ordinaryo, mahirap ang buhay na merong puso na tumulong. Pinaranas ng Diyos sa kanya yung pagpapala na hindi niya inaasahan, nakabili sila ng bahay at lupa. 5 kilometro po yung laki. Di ba? O naman, di mo sinasabi eh. Yung laki. Bahay at lupa. Nakabili sila ng mga kasangkapan nila, gamit nila. Mula dun sa bundok, bumaba po siya. Mula dun sa walang dingding, ngayong konkreto po yung bahay nila. Hanggang ngayon, nandyan pa yung bahay nila. Hanggang ngayon, tinutuluyan pa nila. Ito po yung patotoo, buhay na patotoo. Nung sinasabi natin, pagmamalasakit sa kapwa, materially po ito. Dapat pagka meron kang ganyang puso, meron ka rin pusong ganito, katulad ng puso ni Apostol Pablo, katulad ng puso ng mga great man of God, katulad ng puso ni Pastor Jerry. Dapat may puso tayong ganon, na hindi lang yung sarili natin yung iniisip natin. Teka muna, bakit ko bibigay ito? Hindi ko dapat bigay ito, akin to eh. Amin to, pagkain namin to. O sa'yo na. Ayaw mo ng biyaya. Ayaw mo ng biyaya. Yan po yung kinahinatnan ng mga taong maramot. Pero yung mga taong bukas palad, grabe ang biyaya ng Panginoon. Grabe yung pagpapala ng Panginoon. Meron tayong kabatiran, no? Pagka mahirap po yung kanyang sitwasyon, wala silang mapanggastos, pupuntahan ko po siya. Doon ako makikikain. Hindi kami himingi ng anuman, pero doon kami kumakain. Gusto ko maglingkod siya sa Diyos sa pamamagitan ng paraang yun para maranasan niya yung pagpapala ng Diyos sa kanyang buhay. Kung kailan po talaga naghihirap, yun ang sekreto ng pagbibigay. Kung kailan talaga ikaw mismo ang nangangailangan, yun na nga, yung time na tumulong ka dapat sa iba. Yun ang time na magtanim ka. Hindi ko po sasabihin yung pangalan niya. Pero, kilala ng Diyos si Sister Christy. Ay, nasabi ko ba? To God be the glory, ano? Na pag pumunta ka, dumaan ka doon sa pwesto nila. Ganon din Sister Nora, ano?
Pag dumaan ka sa pwesto nila, hindi pwedeng aalis ka doon na wala kang bitbit. Minsan nga daw, sabi ni Brother Ronald, tapos na yung message, kaya kinukwentuhan ko na lang ito. Minsan nga, sabi ni Brother Ronald, no? Tinanong daw po sila, Sister Nora, Ate, bakit ganon? Pare-pares lang tayo ng tinda. Bakit agad ka nakakaubos? Ano ba sikreto mo? Ba, ikaw ba naman yung magpakain ng lingkod ng Diyos naman? Nagpapakain ka ng lingkod ng Diyos. Di ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Yun yung sikreto. Ano po? Kaya kailangan po nating talikuran talaga yung sarili natin. Huwag puro ikaw. Mas matamis sa karanasan ko po. Yung gawin mo yung kalooban ng Panginoon, sumunod ka, tapos maranasan mo yung pagpapala ng Diyos sa buhay. Nagpunta po kami sa Tarlac, kanina Pastor Noel, sa Paniki. Tapos tawag ng tawag yung Praise God Foundation. Ako naman, akyat ng akyat, buwan ng cheque, dalawa kami ni Pastor na Gigi. Sabi ni Sister Rose, namalengke si Pastor. Cheque, puro ano po yung cash at cheque na pinrovide ng Glory to God o ng Praise God Foundation. Bakit? Kasi ito po yung pangako po nila. Na yung mga pastor ay masuportahan at mapagpala. Nag-start na po yung Samgyupsal na pag-aari ng mga pastor at kumubra na po kami. 1 buwan pa lang po yun. Nakahati-hati na ng tigpa 5,000. Ilang Samgyupsal yung bubuksan na yan. Na ang magbe-benefit mga pastors. Tingnan niyo po. Hindi ko po ito sinasabi para magmayabang sa inyo, pero gusto kong makita po ninyo yung kalooban po ng Panginoon, no? Yung daloy ng biyaya ng Diyos. Huwag mo kasing inuunahan ng Panginoon. Nauna ka pang mag-alala. Nauna ka pang mag-isip. Teka, ano na yung para sa bukas ko? Ano na yung para sa... Sabi nga, datapwat, pag sumikapan mo na ikaw ay pagharian ng Diyos, sumunod sa kanyang kalooban, lahat ng bagay na ito'y pawang idadagdag sa iyo. Sabi ng Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Huwag lamang sa panahon na libre ka. Huwag lamang sa panahon ng prayer meeting, prayer for the nation. Huwag lamang sa panahon ng linggo. Kundi sa araw-araw ng buhay natin, put it into priority. Kung hindi ko po ito sasabihin sa inyo, hindi ko na masasabi ito. Maiksi na yung panahon eh. Hindi nga natin alam kung kailan tayo babawian ng buhay. Sinampulan na nga tayo ng Panginoon, di ba? Nung nagkasakit kami. Ganun lang po kaiksi yung buhay. Now you see, now you don't. Sabi noong pamangkin ni Brother Edwin, nakita ko pa lang po yung babaeng yun, naglalakad doon, binati ko pa nga po, nakasalubong ko eh. Kinabukasan, patay na. Tingnan mo yung katabi. Buhay pa yan. Buhay pa. Okay. Pwede mo siyang hawak-hawakan. No, buhay pa yan. Buhay pa. Ayan, yan. Hindi pa yan kaluluwa. Pero, mga kapatid, kailangan natin gawin yung nararapat natin gawin para sa kaluluwalhati ng ating Panginoon. Sabi ng Apostol Pablo, no, ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin yan, napapanahon man o hindi. Himukin mo, pagsabihan ng mga tao, palakasin ang kanilang loob sa pamagitan ng matyagang pagtuturo. Sa Acts 1:8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Kailangan po natin yung kapangyarihan galing sa ating Panginoon. So, God has called us to what? Obey. Are we obedient? Ito po yung design ni Lord. Ito yung tawag ng Diyos sa atin. Tinawag ka ng Panginoon para sumunod. Pero ikaw ba ay sumusunod? O nagtatago ka sa comfort zone mo? Alam niyo si Abraham, kung siya po'y nanatili dun sa kanyang comfort zone, hindi niya naranasan yung biyaya ng Diyos sa buhay niya. Pero dahil sumunod si Abraham, iniwan niya yung kanyang comfort zone. Katulad din naman natin, iniwan natin yung ating comfort zone. Alam niyo po ba, comfort zone na yun? Kasi andun na yun eh. Bagamat di pa talaga sa atin, pero enjoy na tayo, sarap na tayo. Bakit tayo alis? Andun na nga tayo, wala na tayong gagawin, wala nang responsibility. Yan naman ang gusto ng tao, ayaw ng responsibilidad.
Hello, kayo po ba'y naririto pa? Ang tao ayaw ng responsibilidad. Ang tao ayaw ng mauutusan. Ang tao ayaw ng susunod. Gusto niya magpahinga, kumain, matulog, magpakarami. No? Kaya marami ang nag-aasawa at gawin lahat ng kanyang gustong gawin. Magpakaligaya sa buhay sapagkat ngayon buhay ka, bukas patay ka na, sabi ng Biblia. Ay, alam mo pa lang bukas mamamatay ka, bakit di mo gawin yung nararapat? Amen? Sayang yung panahon. Ito po ang panahon. Hindi lang ng kaligtasan, kundi ng pagkakataon para tayo po'y sumunod at paglingkod sa ating Panginoon. Napakahalaga mga kapatid na tayo po ay naroroon lagi dun sa right track. Mahal tayo ng Diyos. Gusto ni Lord mag-grow ka. Gusto ng Panginoon tumangkad. Mag-grow ka. Pagdating sa pagtangkad, parang offending ang dating nitong salitang ito. No? Gusto ng Panginoon, lumaki po tayo. Diba? Mag-grow tayo in faith. Kapagkat may plano po ang Panginoon sa ating mga buhay. Darating ang time. Alam niyo, excited ako. Ngayon pa lang, natutuwa na nga ako na marami tayong pastor in training. Mantuwa po ako sa totoo lang. Yung heart ko talagang galak na galak. Bakit? Kasi ngayon pa lang natatanaw ko na yung susunod ng mga mangyayari. Yung panaginip ni Kim o yung pangitain na nakita niya na marami pong bandera pa yung pinakita sa inyo ng Panginoon. No? Pero yung pangalan ng church ay lalaganap. Hindi ako tutuwa dun sa paglaganap nito, sa pagdami natin. Natutuwa ako kasi gagamitin ng Panginoon ang Jesus in His Sanctuary para mangalat sa buong sanlibutan. Pati sa Israel, magkakaroon tayo, di ba no? Amen. Amen. Palakpakan natin sila. Pero, mangyayari lamang po yan kapag tayo po makikipag-isa, makikipagtulungan sa Panginoon. Ilatag ni Lord yung kanya pong kalooban para sa lahat ng tao. Nais ng Panginoon, tayo po'y maging kasangkapan ng kanyang buhay. Abutin po natin yung maraming lahat. Huwag natin iasa yung buhay kay Pastor Jerry. Huwag puro Pastor Jerry. Pag tinayuan na po si Pastor Jerry na simbahan dun sa San Anton, wala na kayong Pastor Jerry. Sino kasama nyo? Kayo lang. Kaya kailangan matrain na po kayo ngayon pa lang. Kailangan talaga, kumilos na po kayo. Pagka kami naglalakad, kakalabitin ng isa yung isa. Yun o. Tawag mo sa pastor. Bakit ikaw hindi pa kaya? Di ba? Ipinabalikat natin ang lahat pagdating sa evangelism kay Pastor Jerry. Bakit? Anong tingin nyo kay Pastor Jerry? Si John the Baptist? Yung spirit ni John the Baptist ang nasa kanya. Pero hindi po ito lahat trabaho niya. Trabaho natin to. Kilos po tayo. Marunong naman tayo. Ano po? Yung mga basic. Yun ang share mo sa kanila. Patanggapin mo sa Panginoon ng tao. Dahil ngayon buhay yan. Bukas marahil patay na po siya. Pagka nangyari yung bagay na yun, huwag kayong iiyak, huwag kayong magsisisi. Milos po tayo mga kapatid habang meron pang tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat. Narito kami, O Diyos, at patuloy, O Diyos, na nagpapasalamat sa iyong mga paalala sa amin sa iyong salita. Tunay nga, Panginoon, na hindi po namin mapiplease ikaw na aming Diyos kung hindi po kami susunod. Kailangan po namin sumunod doon sa iyong panawagan sa